target ng DICT na gawing halos triple ang bilang ng cell site sa bansa. Inirekomenda ring pahabain ng 15 taon ng tower license ng mga telecommunications company. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Target ng Department of Information and Communications Technology na makapagtayo ng karagdagang 60,000 na cell sites bago matapos ang kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Secretary Henry Aguda, aabot na sa 35,000 ang kasalukuyang cell sites sa bansa. Right now, I think safely we can do 30,000. We're trying to figure out how else we can accelerate the build. We're not giving up on the 60,000 dream. Kasi if you go to 60,000, meron ka ng 35,000, nasa 95,000 ka na lang. Diba? 5,000 na lang, nasa 100,000 ka na. Layo ng ahensya na palakasin pa ang signal sa bansa. Ganitong klaseng cell site ang nais maitayo ng Department of Information and Communications Technology sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Secretary Aguda, ang ganitong cell site ay hindi basta-basta masisira sa panahon ng kalamidad. Dagdag pa ng kalihim, prioridad dito ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Ayon sa kalihim, prioridad ang 30% ng populasyon na walang akses sa maayos na signal. Kasabay nito, pinahaba pa ng DICT ang tower license sa 15 taon mula sa nauna ng 5 taon sa mga nagtatayo ng cell site. Kasunod na rin ito ng direktiba ng Pangulo na magkaroon ng ease of doing business. Hiningan niya ako ng recommendation, recommend ko, boss, bigyan na natin ng 15 years, renewable, continuous, approved. Well now, that was about a month and a half ago. We went through the consultation, we went through the process. Now, we've signed na the extension. Makikinabang anya ang publiko sa pagtatayo ng cell sites ng pribadong sektor gaya ng PhilTower MIDC na miyembro ng Information Tower Companies Association of the Philippines. So far, Globe and Smart are the only ones that sold their towers into a sell and leaseback format. That went about for 70% of their assets, so that's 14,000 towers, and about half of them, I would say, are out of that 35 today in place, have been built or owned by independent tower companies since 2022. Binigyang din ni Aguda na walang gagastusin ang pamahalaan dito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.